Hi guys, another day, another vlog. This is Teacher May, Bicolanang teacher dito sa New Zealand. So, ang content ko po today is to answer one of the question na madalas may tanong sa akin. Tungkol sa kung magkano daw ang nagastos ko papunta dito. So, to tell you honestly po, wala pong same amount na magagastos kung pagbabasehan natin yung kanya-kanyang situation natin. So, ang ma-advise ko ay mag-prepare kayo ng 100k para dun sa pag-process ng documents like pagkuha ng provisional practicing certificate, pagpa-assess ng inyong credentials sa NCQA, IQA, at pagkuha ng English test, pagkuha ng passport, pagpanotaryo ng mga documents, or pagpunta ng PRC, lahat-lahat yun. So, kailangan mo dun mag-allot or maglaan ng mga 100,000. So, hanggang sa makakuha ka na ng provisional practicing certificate, ganun yung amount na kailangan mo. And pag meron ka ng job offer, saka ka lang magdadagdag ng money ng another 100,000 ulit. Kasi nga, pag may job offer ka na, syempre, ipaprocess mo na yung visa. So, depende pa yung amount na yan kung anong type of visa yung ihahanda mo or ilalodge mo. Kung AEWB, kasya na yung 100,000 na pwede na rin isama mo dyan yung medical mo, insurance, and other like pamasahe. Pero kung straight to residence visa, yung ilalodge mo, kung isasama mo yung family mo, hindi po kakasya yung 100,000. Lalo na kung marami kang dependents. Halimbawa, meron kang 3 anak na isasama. Syempre, mas malaking amount yung kailangan mong ihanda. Tapos, depende pa yun sa edad nila. Kung like, hindi na sila minor, so kailangan mo silang paglaanan ng pera para sa English test din nila and yung English test ng asawa mo or ng partner mo. So, kaya po, walang eksaktong same amount. Nag-vary yung amount na magagastos sa situation ng pamilya mo. So, case-to-case basis to. Like, sa case namin, noong 2024 na nag-process ako ng visa, AEWB, yung kinuha ko kasi that time wala pang straight to residence for secondary teachers. So, nag-AEWB ako, separate yung gastos ko ng visa sa partner ko kasi iba yung sa kanya, partnership visa yung kanya. And sa nangyari sa amin, nagka-problema yung medical ng partner ko. So, mayroong mga additional expenses na hindi naman namin inaasahan. So, nakadagdag yun kasi nag-failed yung medical niya. So, kailangan gawin yung mga recommendations na doctor like magpa-additional or treadmill echo, stress echo, so nagpa-blood chem, ang daming pinagawa. So nadagdag yun sa gastos namin. So yun po, case to case basis ang mga gastusin. So depende yun kung kumusta ba yung health status ng pamilya, lalo na ng mga dependents mo. Tapos syempre depende sa airline na kukunin nyo pag nag-book na kayo. Depende sa visa na i-avail nyo. Kung mag-AEWB ka, mas mura. Kung straight to residence, mas mahal. At depende kung ilan yung dependents mo. Siyempre, kung isasama mo lahat ng anak mo, tapos hindi na sila minor, kukuhaan mo sila ng NBI, kukuhaan mo ng English test, at yung bayad, depende sa English test, kung IELTS or PTE. So, yung gastos in total ay mag-vary depende sa situation ng pamilya. So, hope you like my content. Thank you for watching.